narinig kong dumadaing sila bago ako binihag at kinaladkad papasok dito sa mansyon ng mga tauhan mo. Maging ako ay binantaan niyang huwag ko kontra sa kanya kung ayaw kong mapahamak. Marami na raw may sakit ang nagamot ng puno ng grupong inaniban niya. Kulto. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. May mga samahang itinatag upang makatulong sa mga kapuspalad na mahihirap at nangangailangan. Pero may mga grupong ang pakunwaring pagtulong ay ginagawa lamang pain upang makapambiktima ng mga taong kanilang aabusuhin at kakasangkapanin sa mga gawaing labag sa batas. Ang samahang ito ay tinatawag na kulto dahil pinamumunuan ng taong walang konsensya. Sumasamba sa demonyo at walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Ang kakilakilabot na mga gawain ng mga miyembro ng kulto ay malalantad sa kwento ng letter sender natin sa episode ngayon na nagpapatawag na lamang sa pangalang Connie. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, gaya ng dati, ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito ay mula pa rin sa mga nakakatakot na istoryang naikwento sa akin ng aking lola na itago na lamang natin sa pangalang Sonia. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay nangyari sa liblib na probinsyang dati niyang tinitirhan noong siya'y dalaga pa lamang, na hindi ko napapangalanan kung saan may isang samahan daw doon na kakilakilabot ang mga gawain. Dahil kapag may miyembro daw silang ayaw sumunod sa kanilang mga patakaran at gusto nang tumiwalag sa kanilang samahan, ay pinarurusahan sa kahindik-hindik na paraan. Tatanggalan ng mga kuko sa mga paa at kamay at binabalatan ng anit. Ayon pa rin kay Lola Sonia, may ilang miyembro raw ng kulto na pinarusahan ng mga bulag na tagasunod ng kanilang pinuno ang hindi nakatagal sa hirap at namatay. Oo nga. Tumirik daw yung mata abang nakabukang bunganga pero hindi na humihinga. Inatake siguro ng sakit sa puso sa tindi ng pahirap namin sa kanya, Amang Lucas. Oo nga. Matindi nga ang pahirap kasi sa kanya. Walang problema, mga anak. Hindi kabawasan sa ating samahan ng miyembrong walang pakinabang. Gaya nga ng ating patakaran.
Ang sino mang sumalungat sa ating mga gawain ay dapat mawala. At gaya ng dati, kapag may namatay sa ating grupo, walang ibang taong dapat makaalam. Kaya ilibing niyo sa tagong libingan na sementeryo ng mga kamiyembro nating tumututol at tumatalikod sa ating samahan. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Sir Jupiter, ang puno raw ng kulto na tinatawag na Amang Lucas ay mistulang Panginoon na ang bawat sabihin ay pikit matang sinusunod ng kanyang mga miyembro. Nalaman daw yun ng lola ko dahil sa masamang hinala ng kanyang kababata at kaibigang si Fina. Ano, Fina? Kulto ang samahang inaniban ng nanay mo? Malamang, Sonia, na ayon sa balita ko, kapag may miyembro raw na kumontra o gusto nang kumala sa kanilang samahan, pinarurusahan. Tapos, isa yung nanay mo sa pinarusahan ng inaniban niyang samahan? Kaya ilang araw na siyang di umuwi sa inyo? Yan yung sabi ko sa iyo kanina na inaalala ko kaya naparito ko sa inyo. At yun din ang kinakabahalan ng tatay ko kaya umalis siya sa amin kahapon para hanapin ang nanay ko. Pero hanggang ngayon hindi pa siya umuwi sa amin eh. Bakit kasi umanib ang nanay mo dun sa kulto? May mga miyembro kasi ng samahang yun ang nalapitan ng nanay ko para utangan. At pinautang naman nilang nanay ko pero kinumbensing umanib sa samahan nila. Napilitan naman si inay kong pumayag sa alok sa kanya kasi walang permanenteng kita ang itay ko sa pagtitinda ng taho. At may sakit pa siya sa baga kaya kulang pa sa mga gamot niyang kinikita niya. Kaya madalas kaming kapusin sa mga pangangailangan namin. Kahit pa paminsan-minsan nakakapaglabada si inay at paminsan-minsan din akong kumikita sa pagmamanicure. Sana hindi pumayag ang nanay mong umanib sa kulto. Oo, yun nga ang madalas pag-awayan nila na itay. Pero gusto ni inay ko na makaluwag kami kahit papaano at maipagamot niya si itay ko. Kasi marami na raw may sakit ang nagamot ng puno ng grupong inaniban niya. Ay, huwag kang mag-alala. Uuwi rin ang mga magulang mo. Gusto ko sanang patulong sa mga barangay tanod o sa mga pulis para hanapin si inay at itay. Pero hindi ko naman magawa dahil... Dahil ano, Fina? Baka totoo mga narinig ko sa ilang kapitbahay namin na miyembro din daw ng kulto ang ibang barangay tanod at pulis. Hindi na raw lumapit sa mga otoridad ang kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter. Sa hangad naman daw ng lola ko na matulungan ang kaibigan niya, nagtanong-tanong sila at sinamahan niya ang kanyang kaibigan sa lumang mansyon na tinitirhan daw ng puno ng kulto. Anong kailangan nyo? Dito po ba nakatira si Lucas? Yung puno raw ng isang samahan? Na nagpapautang at gumagamot sa mga may sakit na miyembro? Anak ko si Lucas. Kayo po pala si Mang Alipio na matagal na raw biyudo? Maaari ko po bang makausap ang anak nyo? Kasi miyembro po ang inay ko ng samahan ni Lucas. Ilang araw na po siyang hindi umuwi sa amin, kaya malamang sinundo po ng itay ko. Pero mula po nung umalis siya sa amin, si tatay ko kahapon po, hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon eh. Kaya nagpasama na po ako sa kaibigan ko na pumarito sa inyo para sunduin ang inay at itay ko.
Wala rito ang anak ko. At wala rin dito ang mga magulang mo. Makakaalis na kayo. Tulong! Tulungan niyo kami! Pero, Mang Alipio, Sabing umalis na kayo. Dahil daw sa paggalit na pagtataboy ng matandang biyudo sa kanila, napipilitang lumayo sa gate ng mansyon ng lola ko at ang kanyang kaibigan, Sir Jupiter. Kahit binalot daw ng labis na pagkabahala ang kaibigan niya. bakit tumigil ka na sa paglakad, Fina? Malayo pa tayo sa mga uuwian natin. Hindi ako maaari magkamali, Sonia. Boses ng inay at itay kong narinig ko kaninang dumadaing. Umiiyak at humihingi ng tulong sa loob ng mansyon ni Mang Alipio. Kaya, kahit nag-iisa, babalik ako doon. Pero, Fina, kapag nagbalik ka sa mansyon, baka kung anong masamang mangyari sa'yo. Narinig din daw ng lola ko ang mga boses sa loob ng mansyon na dumadaing. Umiiyak at humihingi ng tulong. Pero pinakiusapan niya ang kanyang kaibigan na umuwi na sila. Lingid kay Lola Sonia, mag-isang palihim na nagbalik daw sa mansyon ang kanyang kaibigan, kung saan pinarurusahan doon ang mga magulang nito. Kasalanan niyo ring mag-asawa kaya binihag ko kayo rito sa lihim na kwarto sa basement ng mansyon. At kaya habang nakagapos kayo, inutusan ko ang mga tapat kong miyembro na tanggalan ng kuko ang mga kamay at paa niyo at balatang kayo ng anit bilang parusa sa pagkontra niyo at pagtalikod sa mga patakaran ng ating samahan. Kontra kami sa inyong mga patakaran dahil niloloko niyo lang ang inyong mga miyembro. Pinauutang niyo para umanib sa samahan niyo. Pero ginagawa niyong alipin dito sa mansyon. Minumulestya. Pinahihirapan. Pinagre-recruit niyo pa ng iba't ibang mga miyembro para abusuhin niyo. At kapag hindi nakasunod sa inyo at gusto nang tumiwalag sa inyong grupo, binibihag niyo, pinarurusahan, katulad ng ginawa niyo sa asawa ko. Napakasama mo, Amang Lucas! Niloko mo ako. Pinapaniwala mo kung magagamot mo ang sakit ng asawa ko. Pero nang malantad sa kanyang hindi ka naman pala nakapaggagamot na galit ka. Ang dinamay mong asawa ko sa parusa mo sa akin. Dahil hindi ko na matiis ang pagpapahirap, pagmumulestya at pagpaparusa mo sa akin. Kaya gusto ko nang tumiwalag sa grupo niyo. Lucas, naitaboy ko na palayo rito sa mansyon ng anak ng mag-asawang yan na naghahanap sa kanila. Maaasahan talaga kita, Papa. Maaari ba kitang ipahamak? Nag-iisang anak kita. Mga anak, ngayong wala ng problema, ituloy nyo na ang pagtanggal sa mga kuko ng mga kamay at paa ng mag-asawang yan.
at ang pagbalat sa kanilang mga anit hanggang mamatay sila. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Habang palihim na pumapasok daw sa bakuran ng mansyon ng kaibigan ni Lola Sonia, narinig nito ang pagdaing ng kanyang mga magulang. Pero bago siya nakapasok sa loob ng bahay, nakita siya at nabihag ng ilang miyembro ng kulto. Bitiwan niyo ako! Ayon sa papa ko, ikaw ang anak na dalaga ng mag-asawang pinarusahan ko. Nasaan ang inay at itay ko? Narinig kong dumadaing sila bago ako binihag at kinaladkad papasok dito sa mansyon ng mga tauhan mo. Hindi mo na makikita ang mga magulang mo. Nananahimik na sila. Pero ang malagim na naging kapalaran nila ay hindi mo daranasin. Dahil maganda ka at mukhang birhen pa. Hayop ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Kriminal! Hindi ka mamamatay. Pero ipupunla ko sa katawan mo ang binhi na iaalay ko sa Panginoon ng dilim. Ayon sa lola ko, hindi na nakauwi ang kaibigan niya, Sir Jupiter. Binihag daw yun sa mansyon ni Lucas at paulit-ulit na pinagsamantalahan hanggang magdalang tao. Tumahan ka na, Fina. Mang Alipio, alam niyong labag sa loob ko na binihag ako ng anak niyo rito sa mansyon at pinwersang makisama sa kanya bilang asawa niya. Matututunan mo ring mahalin ang anak ko, lalo pa ngayong magkakaanak na kayo. Kailanman hindi ko matututunang mahalin ang taong pumatay sa mga magulang ko. Si Lucas ang ama ng iyong magiging anak. Kinasusuklaman ko siya! Ilang beses daw tinangka ng kaibigan ni Lola Sonia na tumakas sa mansyon pero hindi siya nagtagumpay makatakas. Dahil bantay sarado siya ng mga tauhan ng puno ng kulto hanggang maisilang niya ang kanyang anak. Kamukhang kamukha ko ang anak mo, Fina. Ako nang magkakarga sa kanya. Ayan, Anak, sige. Magpakasawa ka sa pagyakap at paghalik sa sanggol na yan. Dahil hindi na magtatagal na makakasama mo siya. ilalayo mo sa akin ang anak ko. Kailangan. Hindi ako papayag. Walang magagawa ang pagtutol mo. Sa ayaw at sa gusto mo, iaalay ko ang buhay ng anak ko sa kapakinabangan ng aming samahan.
Hindi. Iisa ang dahilan kaya nagpunla ako ng binhi sa iyong katawan, Fina. Ikaw ang magsisilang sa anak ko. Sa dugo ko na siyang magiging pinakamahalagang alay ko sa aming Panginoon ng dilim. Maaati mong patayin ang sarili mong anak? Dapat, para sa lalong paglago at pagtatagumpay ng aming samahan. Baliw ka, Lucas! Baliw! Hindi raw makapayag ang kaibigan ng lola ko sa gustong mangyari ng puno ng kulto, Sir Jupiter, kaya humingi siya ng tulong sa ama ni Lucas. Nakikiusap ho ako, Mang Alipio. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tumahan ka na, Fina. Nahahawa ang iyong anak sa iyong pag-iyak. Hindi ho ako papayag sa gustong mangyari ni Lucas. Hindi rin ako papayag na napatayin niya ang aking apo. Mang Alipio. Matagal na akong naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Lucas. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan sa lahat ng ginagawa niyang kasamaan. Hindi dahil natatakot ako para sa buhay ko. Dahil nang yumakap si Lucas sa dilim, wala na siyang sinisino. Sa labis na pagpapahalaga niya sa itinatag niyang kulto, handa niyang burahin sa kanyang landas kahit sarili niyang kapamilya o kadugo. Kaya maging ako ay binantaan niyang huwag ko kontra sa kanya kung ayaw kong mapahamak. Sinusunod ko si Lucas, hindi dahil pinagbantaan niya ako, kundi dahil mahal ko siya sa kabila ng lahat. Pero kahit gaano kalaki ang pagmamahal ko kay Lucas, nakahihigit pa rin ang pagtingin ko sa kanyang anak. Kaya kahit patayin ako ng anak ko, hindi ako papayag na mamatay ang apo ko. Sir Jupiter, sa gabing itinakda ng puno ng kulto na mag-alay sa kanilang Panginoon ng dilim, pilit niyang kinuha ang kanyang anak. Inilapag sa sementadong mesa, pagkaraan ay nagsuot siya at ang lahat niyang mga miyembro ng talukbong na itim. At nagsagawa sila ng makapanindig balahibong ritual at orasyon sa loob ng mansyon. Mga anak, tumahimik na kayong lahat. At sisimulan na natin ang pag-aalay ng buhay ng aking sariling anak sa ating Panginoon ng Kadiliman. Dahan-dahang dumampot raw ng patalim ang puno ng kulto, Sir Jupiter. Pero bago niya maitarak ang kutsilyo sa dibdib ng kanyang anak, humahangos na pumasok ang ilang bantay sa labas ng mansyon na pawang mga takot na takot. Amang Lucas, paumanhin po sa paggambala namin sa inyong seremonya. May mga armadong barangay tanod po, kasama ang kanilang kapitan na dumating.
Marami rin pong kasamang armadong mga taong bayan na pumwesto sa labas at handang pasukin tayo dito sa loob ng mansyon. Mga taong barangay at taong bayan. Lucas Sarmiento! Si Kapitan Pepe ito! Paparating na rito ang mga pulis na tinawagan ko. Sumuko ka at lahat ng mga tagasunod mo na maayos. Huwag kayong magtangkang manlaban o tumakas kung ayaw nyo mapahamak. Sir Jupiter, nataranta raw ang puno at mga miyembro ng kulto sa pagdating ng mga pulis, kaya hindi nila namalayang pasalisi at mabilis na naitakas ni Fina palabas ng mansyon ang anak nito. Ang walang hiyang Fina. Mga anak! Habulin niyo siya! Lucas, huwag mo nang hangaring mabawi kay Fina ang inyong anak. Sumuko na kayo ng mga tagasunod mo sa mga pulis. Alam na nila ang lahat ng krimeng ginawa ng inyong samahan. Papaano nila nalaman, Papa? Kuwan anak. Ipinagkanulo mo ako! Patawarin mo ko anak. Kahit labag sa loob ko, napilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Dahil hindi kaya ng konsensya ko na hayaan kang patayin mo ang apo ko. Iisa ang kapalit ng pagtataksil mo sa akin, Papa. Ang iyong buhay! Walang awang nilaslas raw ng puno ng kulto ang leeg ng kanyang ama, Sir Jupiter, kaya dahan-dahan raw itong napahandusay. Nangisay hanggang sa malagutan ng hininga. Amang Lucas, ano po ang gagawin natin? Mahirap na po tayong makatakas. At isa pong pagpapakamatay kapag nanlaban tayo sa mga armadong tanod at taong bayan. Amang Lucas, papaano na po? Hindi tayo makakatakas. Tiyak na rin ang kamatayan natin kapag nanlaban tayo. Hindi tayo susuko, mga anak. Buhusan niyo ng gasolina ang paligid ng loob ng mansyon at hindi tayo magpapahuli sa mga pulis. Hindi tayo magpapahuli sa kanila ng buhay. Sinunod raw ng mga miyembro ng kulto ang utos ng kanilang puno, Sir Jupiter. At matapos nilang buhusan ng gasolina ang paligid ng loob ng mansyon, nagtipon-tipon sila pabilog na magkakahawak kamay. Mga anak, salamat mula sa umpisa hanggang sa huli na natili kayong mga tapat kong tagasunod. Manatili tayong magkakahawak kamay at hanggang sa huli, hindi tayo magkakahiwalay. Magsasama-sama tayo. Magsasama-sama tayo hanggang sa kamatayan. Ayon sa kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter, matapos ihagis ni Lucas ang may sinding lighter, bigla ang paglagablab ng apoy sa loob ng malaking bahay na kinaroroonan ng puno at mga miyembro ng kulto. At sa lakas ng hangin, madaling naabo ang buong mansyon.
Nakakakilabot ang nangyari sa puno at mga miyembro ng kulto, Fina. Mas pinili pa nilang masunog at mamatay ng sama-sama sa loob ng mansyon kaysa sumuko sa mga pulis. Wala silang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Wala rin silang pangimi sa pagharap sa malagim na kamatayan. Pinagbayaran lang nila ang kasamaan nila, Sonia. Kasama ng walang awang pagpatay nila sa mga magulang ko. At maging sa sariling ama ni Lucas. Pinagpapasalamat ko na lang na hindi nadamay sa kanilang mga biktima ang anak ko. Pinagpapasalamat ko yun ng sobra-sobra. Mabuti na lang naitakas mo ang anak mo bago nasunog ang mansyon. Gagawin ko ang lahat ng pagsisikap para maitaguyod ang anak ko, Sonia, nang lihis sa mga bakas ng kanyang ama. Kaya palalakihin ko siya na may takot sa Diyos. Desidido raw ang kaibigan ng lola ko na ibaon sa limot ang mga nakakakilabot na karanasan niya sa piling ng puno ng mga kulto. Pero isang gabing magkasama raw nilang inalagaan ng sanggol ay napasigaw sa malaking takot ang kaibigan ng aking lola. Fina, bakit? Sonia, nakita ko sumilip sa likod ng puno sa di kalayuan si Lucas. Ha? Patay na ang ama ng anak mo. Kasamang naabos sa mansyon. Paano mabubuhay pa ang isang patay na? Hinala raw ng kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter. Hindi kasamang natupok sa loob ng mansyon ang ama ng kanyang anak. Maaaring nalansi at natakasan daw nito ang mga pulis at ang taong bayan. Pagkaraay, nagtago ito at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para magiganti sa mga taong labis niyang kinamumuhian. Kasama na ang kaibigan ng aking lola. Kaya nagmadaling umalis ito kasama ang kanyang anak sa kanilang tinitirhan at nagtungo sa malayong lugar na walang ibang nakakaalam. Sa ngayon, wala rin daw makapagsabi kung nasaan na si Lucas. Pero sino ang makapagsasabi kung magpalit siya ng pangalan, magpabago ng kanyang muka upang walang makakilala sa kanya, at muli siyang magtatag ng kulto sa ibang lugar upang muling magsabog ng lagim. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Sana kinapulutan ng aral ng iba ang kwentong ibinahagi ko upang makapag-ingat sila at huwag agad maniwala sa ibang samahan na nag-aalok ng tulong. Pero sa likod pala ng tulong nila nakakubli ang masasama nilang tunay na hangarin. Katulad ng nakakakilabot na gawain ng puno at mga miyembro ng kulto. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. May kasalanan tayo sa kanya. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. You need to make her stop. Hindi totoo yan. Bully. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha,
bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Isa sa pinakamalaking issue sa education system ng buong mundo ay ang bullying. Nakakatuwa na dahil sa social media mas nagkakaroon na ng awareness ang mga tao that bullying is not okay. Ngunit sa panahon namin hindi pa gaanong napapag-usapan ang issue na ito. At ako mismo ay naging saksi ng isang napakadilim na resulta ng bullying. 13 years na ang nakalipas mula nang nangyari ito. Ngunit hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang karanasang to sa aking kalooban. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng Kwentong Takip Silim, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Medyo sensitibo po ang paksa ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaya to protect my privacy at para na rin sa privacy ng mga taong kasama sa kwentong ito, minabuti ko pong itago na lang ang totoo naming mga pangalan. Tawagin niyo na lang po akong Mika, isang active listener ng Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Nais ko pong ibahagi ang kwentong ito, hindi upang manakot, kundi upang magsilbing leksyon sa lahat na hindi mabuti ang pambubuli sa kahit na sino. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin na may consequence at wala tayong choice, kundi harapin ito. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari 12 years ago nung nasa high school pa lang ako. Nakilala ko si Ellie, isang transferee sa school namin. Sir Jupiter, sa unang tingin ay hindi mo agad mapapansin na maganda siya. Ang laki po kasi ng lens ng kanyang glasses at halos matabunan na ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Palagi rin po siyang nakayuko. Tahimik lang at parang nakikiramdam sa paligid. Pero kung tititigan mo siyang mabuti, mapapansin mo ang kanyang angking kagandahan. Mestiza po si Ellie at napaka-angelic ng kanyang mukha. Sa tingin ko nga, kung nagkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili, baka naging artista o model na siya. Pero hindi ganoon si Ellie, Sir Jupiter. Napakamahiyain niya at kung hindi mo siya kakausapin, hindi rin siya kikibo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na minsan kaming naging matalik na magkaibigan. Aaminin ko po na sa umpisa, kinaibigan ko lang siya out of curiosity. Curious po ako sa personality niya at gusto ko rin natulungan siyang i-overcome ang kanyang low self-esteem. Hindi po naging madali yun para sa akin. Mahirap pong makipaglapit sa isang tulad niya. Ngunit dahil siguro sa consistency ko, hindi nagtagal ay naging magkaibigan talaga kami. Araw-araw ko siyang nilalapitan at kinakausap. Nakikipagsabay ako sa kanya tuwing recess at lunch. Lagi rin kaming magkagrupo sa mga activities. Grabe! Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang ganda pala ng boses mo. Mabuti na lang, no? Napilit kitang sumali sa singing contest. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko kung ano nangyari at napapayag mo ko.
You're breaking out of your shell. And I am so proud of you. Napakamahiyain mo dati. But look at you now. Tsaka, mas gumanda ka pa lalo nung inayusan ka. Sabi ko na maganda ka talaga. Salamat. Sir Jupiter, para pong pelikula ang naging transformation ni Ellie. Mula nung nanalo siya sa singing contest, natuto na rin siyang mag-ayos ng sarili. Unti-unti ring na-boost ang kanyang confidence. Hindi lang singing contest ang sinalihan niya, kundi pati na rin quiz bees, debates at beauty pageant. Bigla siyang naging campus sweetheart at maraming mga lalaki ang biglang nagkaroon ng interes sa kanya. Artistang-artista ka na ngayon Kahit dito sa kantin, pinagtitinginan ka. Naiilang nga ako eh. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong klaseng atensyon. Hay nako, i-enjoy mo na lang. Deserve mo ang kasikatang to. Normal na estudyante lang naman ako. Ayokong isipin na sikat ako. Do you think you're better than us? Sa tingin mo, ikaw talagang pinakamaganda dito sa campus? Vanessa, anong sinasabi mo? Layuan mo si Kurt. Hindi naman ako nakikipaglapit sa kanya. Oo, nilalapitan at kinakausap niya ako minsan, pero wala namang namamagitan sa amin. Ang galing mo rin talagang magmaang-maangan, no? Alam naman nating malandi ka. You can't fool me, girl. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo, Vanessa. I swear, walang kami. At isa pa, wala rin naman akong gusto sa kanya Wala pa sa isip kong pakikipag-boyfriend. Hoy, ikaw, Mika. Pagsabihan mo tong kaibigan mo, Hindi porket natuto siyang mag-ayos pwede na siyang umastang maganda. Pangit pa rin siya. She's still a nerd and a weirdo. Kung sa tingin niya matatalo niya ako, pues, nagkakamali siya. Kilala po sa pagiging bully si Vanessa sa campus namin. Anak mayaman at nanggaling sa isang maimpluwensyang pamilya. Sunod sa luho kaya hindi siya papayag na hindi nakukuha ang gusto niya. Wala pong kumalaban sa kanya sa school namin kaya natakot po ako na baka madamay ako sa galit niya sa kaibigan ko. Doon na po nagsimulang magkagulo ang lahat. Nagkaroon po ng lamat ang pagkakaibigan namin ni Ellie. Nagpursigi po kasi si Kurt na ligawan siya. Kaya mas lalo lang nagalit si Vanessa. Marami pong kabarkada si Vanessa na handang sumunod sa lahat ng gusto niya. Notorious bullies po ang grupo nila sa campus, kaya't natakot po ako para sa kaibigan ko at para na rin sa sarili ko. May problema ba tayo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko. Hindi Sure ka ba? Ellie, mag-iingat ka. Hindi madaling kalabanin sina Vanessa. Hindi ko naman sila kinakalaban Ewan ko nga rin kung bakit parang lagi nila akong gustong awayin. Wala naman akong ginagawang masama. Layuan mo si Kurt. Hanggat malapit kayo sa isa't isa, hindi ka titigilan ni na Vanessa. Sa tingin mo ba, hindi ko siya pinapalayo sa akin? Matagal ko nang sinabi sa kanya na layuan niya ako, pero ayaw niya namang makinig. You need to be very careful with them. Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Nakaka-receive po ng random threats si Ellie through text messages.
May mga nagpapasok rin ng letters sa locker niya, tinatawag siyang malandi. Lagi po rin siyang pinag-uusapan sa campus dahil sa kung ano-anong paninira ang pinakalat ng grupo ni Vanessa. Sir Jupiter, gusto ko mang tulungan o damayan siya, hindi ko po magawa. Natatakot po akong madamay. Siguro po duwag ako at isang masamang kaibigan. Pero magpapakatotoo po ako sa inyo noong panahong yun. Ayoko talagang masangkot ang pangalan ko sa issue nila. Alam ko kasi na hindi ko kayang banggain sina Vanessa. Ayokong masira ang high school life ko dahil doon. One time nahuli ng teacher namin na may lamang sigarilyo sa loob ng bag ni Ellie. Lahat ay hindi makapaniwala dahil hindi ganoon ang pagkakakilala namin sa kanya. Ilang beses niyang sinabi na wala siyang alam doon, pero hindi siya pinakinggan. Sir Jupiter, alam ko po na kagagawan yun ni Vanessa. Ngunit kagaya ng dati, hindi pa rin ako nagsalita. Hindi lang po yun ang nangyari. Minsan ring napagbintangan si Ellie na nangongodigo sa exam. Pati yun ay kagagawan rin ni Vanessa. Awang-awa na po ako sa kaibigan ko pero mas nanaig pa rin ang takot ko. Kaya nanahimik pa rin ako. Naging masama ang tingin ng mga guro sa kanya. Naging tampulan din siya ng tukso sa campus namin. Ang mas masaklap, nalaman naming may relasyon pala sina Vanessa at Kurt. Nakipaglapit lang si Kurt kay Ellie upang pagsilosin ang bratinela nitong nobya. At ngayong nagkaayos na silang dalawa, basta na lang niyang itinapon na parang basura ang kaibigan ko. Akala ko gusto niya talaga ako. Siguro nga tama si Vanessa. Ambisyosa nga siguro ako. Paano ko ba naman naisip na posibleng magkagusto ang isang katulad ni Kurt sa akin? Na-fall ka ba talaga sa kanya? Talaga bang nadala ka sa mga pambobola ng lalaking yun? Akala ko ba hindi mo siya gusto? Aaminin ko. Umabot na rin kasi sa point na naniniwala na ako sa kanya. Napapasaya niya na ako. Pero mali pala ako. Ginamit niya lang ako. Hi, Ellie. Oo nga, hindi na ako binubuli ni Vanessa. Pero huli na rin kasi ang lahat eh. Sira ng pangalan ko sa campus. Isang masamang estudyante ng tingin ng mga teacher sa akin. Tuwing may exam, pinagdududahan ako na may dalang kodigo. Pati nga mga magulang ko, wala nang tiwala sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo ang totoo? Sabihin mo sa kanila na binubuli ka. I'm sure may magagawa naman sila para tulungan ka. Paano nila ako poprotektahan sa bullies? Kung sila mismo nang bubuli sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi pinapamukha ni Mama sa akin na hindi ako magiging kasing galing ni ate. Palagi niya akong kinukumpara sa kapatid kong matagal nang patay. Mula pa noon, wala na siyang bilib sa akin. Mas lalo lang ako naging disappointment sa paningin niya nung siniraan ako ni Vanessa. Parang nadudurog ang puso ko habang pinapakinggan siya. Ramdam na ramdam ko ang sakit at bigat ng kanyang loob. Pagkatapos noon ay bigla niyang inabot ang kanyang braso sa akin. Laking gulat ko po nang may makitang mga pasa doon
Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Itong mga to, galing to sa papa ko. Galit na galit siya sa akin dahil sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Sinubukan ko magpaliwanag, pero para sa kanya, akong sinungaling na gumagawa lang ako ng rason para pagtakpan ang mga kasalanan ko. I don't know what to say. Huwag ka nang magsalita. Kagaya ng lagi mong ginagawa. Ano? Ikaw lang ang kaibigan ko, Mika, pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko sa ere. Nagpadala ka sa takot mo. Hindi mo ko pinagtanggol. Alam mo kung bakit? Dahil selfish ka. Ellie, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo naman na... Siguro wala talaga akong kwenta. Bakit pa ba ako nabuhay kung lahat naman ng tao sa mundong to ayaw sa akin? Hindi totoo yan. Mas mabuti pa siguro kung mamatay na lang ako. Siguro pag wala na ako, marirealize niyo rin ang worth ko bilang tao. Ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Balang araw, magsisisi rin kayo. Magbabayad kayo. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. Kinilabutan po ako sa aking narinig, Sir Jupiter. Punong-puno ng puot ang boses ni Ellie nang sabihin niya yun. Pagkatapos noon ay ilang araw siyang hindi pumasok sa school. Walang may alam kung anong nangyari sa kanya. Gustuhin ko man siyang kamustahin, hindi ko naman magawa dahil sa hiya. Tama kasi si Ellie. Selfish ako. Isang araw ginulantang kami ng isang balita na nagpabago sa buhay namin. Patay na si Ellie. Ang mas nakakapanlumo, siya mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Natagpuan siya ng kanyang mga magulang na nagpatiwakal sa loob ng kanyang kwarto. Wala mang iniwan na suicide note si Ellie. Hindi ko naman matanggal sa isip ko ang mga huling salitang binitiwan niya. Sinubukan ko pong pumunta sa kanila upang makiramay. Ngunit wala pong tao doon. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, dinala raw po ng kanyang mga magulang si Ellie sa probinsya upang doon ilibing. Tahimik at madilim po ang bahay nila nung pumunta ako doon ng hapong yun. Aalis na po sana ako, pero natigilan ako nang may nahagip ang mga mata ko. Nakita ko mula sa nakabukas na bintana si Ellie. Dumudungaw habang duguan ang suot na kulay puting bestida. Tumindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Hindi po kasi ako makapaniwala sa nakita ko. Ngunit para lang po akong namalikmata kasi walang ano-ano'y bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Hindi na rin tuloy ako sigurado kung tama ba ang nakita ko o hindi. Maawa ka. Tigilan mo na ako, please. Wala naman akong kasalanan sa'yo, di ba? Magkaibigan tayo. Magkaibigan? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan pagkatapos mo akong talikuran. Natakot lang ako, El. Patawarin mo ko. Pwes, mas lalo kang matatakot ngayon.
Sumigaw ako ng malakas habang palapit sa akin ang naaagnas na mukha ni Ellie. Duguan pa rin siya at may napakalaking sugat sa kanyang leeg. Akmang sasakalin niya ako, ngunit bago pa man yun nangyari ay dumilat na ang mga mata ko at napabalikwas ako ng bangon. Abot-abot ko ang aking hininga at iginala ang mga mata sa paligid. Tama na, please! Ayoko na! Pagod na ako! Gabi-gabi po kung ako ay bisitahin ni Ellie sa panaginip. Iba-ibang senaryo po ang napapanaginipan ko. At lahat po ng mga ito ay bayolente. Madalas pa nga po ay pinagtatangkaan niya akong patayin sa panaginip, Sir Jupiter. Ilang buwan na ang nakakalipas noon mula nang namatay si Ellie. Pero hindi pa rin ako pinapatahimik ng aking konsensya. Kahit ilang beses na akong binabangungot, hindi pa rin ako nasasanay sa takot. Ellie. Dumako ang aking paningin sa salamin na katabi ng aparador. Kahit nakapatay ang ilaw sa kwarto, nakakapasok pa rin ang sinag ng buwan mula sa nakabukas na bintana. At dahil doon, ay nakita ko mula sa salamin si Ellie. Nakatayo lang siya at pinagmamasdan ako. Baliko ang lieg. Maputlang maputla at duguan. Napaiyak na lang po ako sa takot. Hindi yun ang unang beses na nagpakita siya sa akin. Maraming beses na. Wala siyang pinipiling oras o lugar. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi siya totoo. Hindi totoong multo ang nakikita ko. Guni-guni ko lang yun, bunga lang ng matinding konsensya at pagluluksa. Kagaya ng dati, ipinikit ko ang luhaan kong mga mata at nagdasal ako ng taimtim. Hindi ko na po alam kung gaano ako katagal na nakapikit, basta't nang muli kong binuksan ng aking mga mata, wala na si Ellie. Let's talk. Anong kailangan mo sa akin? What does she want from us? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Stop playing dumb. Nakita mo rin siya sa classroom kanina, di ba? I saw your reaction earlier. Nakita mo rin si Ellie na nakatayo sa likuran ni Mrs. Lopez. Nagkakamali ka. Ano bang kailangan niya sa amin? Palagi ko siyang napapanaginipan. Lagi rin siya nagpapakita sa akin. At sa mga kabarkada ko. Ano, sa tingin niya ba? Nasa horror movie tayo? Sa tingin niya ba? Kultong ginagawa niya? Malaki ang atraso niyo sa kanya. You bullied her to death. Oh, come on. Don't be so melodramatic. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay niya. She ended her own pathetic life. Desisyon niyang magbigti. Napakawalang puso mo talaga, Mika. Kung napapanaginipan mo siya at nakikita, siguro dahil lang yan sa konsensya mo. Bahala kang mabaliw kakaisip. Sumasagot ka na. Do you think... Isang malaking pagkakamali na iniwan ko sa ere si Ellie. Dahil lang sa takot ako sa inyo. I've been a coward and a selfish friend to her. And it's sad. Dahil ngayon ko lang to na-realize kung kailan wala na siya. You need to make her stop. What makes you think na kaya ko siyang patigilin? For God's sake, Mika! She's dangerous! Alam mo ba, Kurt got into a vehicular accident last night. Mabuti na lang at galos lang ang tinamo niya. But you know what he said?
Nakita raw niyang nakangisi si Ellie sa harapan niya bago sumalpok ang kotseng sinasakyan niya. Kung totoo man niyang sinasabi mo, wala akong magagawa para patigilin siya. Galit rin siya sa akin. I betrayed her. Sir Jupiter, isa-isa pong lumapit sa akin ang mga kabarkada ni Vanessa. Lahat po sila ay napapanaginipan. Si Ellie. Lagi rin daw nila itong nakikita sa school. Ang isa sa mga ito ay hindi na nakayanan ng takot at nag-drop out. Mula naman nang maaksidente si Kurt, palagi na raw nitong nakikita ang multo ni Ellie. Habang tumatagal naman ay napansin kong namumutla at nangangayayat si Vanessa. Hindi na raw ito nakakapagpahinga ng maayos dahil sa mga pagpaparamdam ni Ellie. Kagaya nila, patuloy rin po ang mga pananakot ng kaluluwa ng kaibigan ko sa akin. No! No, please! Wag! Gabi po noon, Sir Jupiter, at nasa rooftop kami ng school. Nakita ko pong sinasakal ni Ellie si Vanessa at pilit na itinutulak pababa. Gusto ko po siyang pigilan, ngunit hindi ko po maigalaw ang mga paa ko. Huwag mong itutuloy ang balak mo. Ellie, makinig ka sa akin. Hindi ka masama. Hindi mo ako kilala. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero Ellie, tanging pagpapatawad lang ang magpapalaya sa'yo. Hindi ka pwedeng magpadala sa galit mo. Lumaban ka, please. Wala kang karapatang diktahan ako, Mika. Isa ka lang traidor at makasariling kaibigan. Ang Diyos na ang bahala sa mga kasalanang ginawa nila sa'yo, Ellie. Huwag kang gumawa ng kasamaan para lang makaganti. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko ulang yung babaeng to! Huwag! Sir Jupiter, napasigaw na lang po ako ng malakas nang walang kaawa-awang itinulak ni Ellie si Vanessa mula sa rooftop. Kasabay po nun ay napabalikwas ako ng bangon at na-realize na binabangungot na naman pala ako. Pero sa pagkakataong yun, parang napakatotoo talaga ng nangyayari. Parang totoo na pinatay talaga ni Ellie si Vanessa. Tila ba isa yung premonition? Kasi kinabukasan, kumalat ang balita sa buong campus na wala na raw si Vanessa. Wala na raw itong buhay nang pumasok ang mama nito sa loob ng kwarto nito. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ngunit ayaw lang pong tanggapin yon ng isip ko. Para kasing imposible. Paanong makakapanakit ang isang taong patay na? Nakita ko siya sa lamay ni Vanessa. Sino? Maglulukuhan pa ba tayo? Alam mo kung sino tutukoy ko. Nakita mo rin siya, di ba? Pwede ba? Si Ellie. Naniningil na siya kagaya ng sinabi niya sa akin bago siya nagpakamatay. Ang sinabi mo? May kasalanan tayo sa kanya. At lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Pagkatapos ilibing ni Vanessa ay hindi ko na po nakita ulit si Kurt. Ang alam ko ay nag-drop out siya. Maliban doon ay wala na akong balita sa kanya. Nagdesisyon na rin po akong ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa pinagdadaanan ko.
Laking pasasalamat ko't pinaniwalaan nila ako at hindi inisip na nababaliw na ako. Tinulungan po nila akong lumapit sa isang pare kung saan inihayag ko ang lahat ng nararamdaman kong sakit, lungkot, guilt at pagsisisi. Araw-gabi kong ipinagdasal ang kaluluwa ng kaibigan ko. Hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad sa kanya. Sir Jupiter, hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Siguro umabot din ng 1 taon bago bumuti ang aking sitwasyon. Kalaunan ay dumalang na ang pananaginip ko kay Ellie. Hindi ko na rin siya palaging nakikita. Hanggang sa umabot sa puntong nawala na talaga siya. Pero hanggang ngayon ay nasa puso't isip ko pa rin siya. To be honest, may nararamdaman pa rin po akong guilt. Nanghihinayang pa rin ako sa friendship namin. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Ngunit may mahalagang leksyon akong natutunan sa kabanatang iyon ng buhay ko. Bullying is not okay. Hindi tama na manakit ka ng kapwa mo. At hindi rin tama na manahimik ka lang kung may nakikita kang mali. Kailangan mong magsalita, kumilos at ipaglaban kung ano ang tama. Naway may natutunan rin po kayo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na mailahad ko ang kwentong ito sa inyo. God bless po sa ating lahat. Nagmamahal, Mika.